princesses. Celebrate the debuts of Asha, Raya, and Anna and Elsa from Frozen 2 at Disney on Ice presents Magic in the Stars at SM Mall of Asia Arena, December 20 to January 4. Tickets on sale at smtickets.com. Huwag mo sabihin, radyo! Huwag mo sabihin, radyo! Sabihin mo! Sabihin mo! Energy! Energy! Lihim ng liham. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. DJ Lindsay, hindi ko na po pahahabain pa yung problema ko. Akala ko nasa tamang pamilya na ako. Hindi pa pala. Akala ko po okay lang sa family ng boyfriend ko na magstay ako sa kanila paminsan-minsan. Nung una, kapag may biglaang uwi ako sa kanila, naghahanda pa sila ng pagkain. May maayos na kwarto. Nakalaan yon para sa akin. Pati bagong toothbrush, bagong toothpaste, bagong towel, at bagong bedsheet na para sa kama. Yung tipong pang Disney princess talaga, na ibibigay lahat ng gusto ko. Yun yung time na feeling ko sobrang swerte ko talaga. Kasi may ganitong treatment. Lalo na pang-apat na beses ko palang noon makapag-stay sa kanila. Last time kasi, na-stranded po ako sa lakas ng ulan at baha. Pero nung huling pag-stay ko na iba na yung vibe. Na iba na yung feeling ko nung time na yun. Yung towel po kasi na pinagamit sa akin, luma na. Tapos nalaman ko na ganun din yung itsura nung towel na pinapagamit nila sa aso nila. Tapos yung sabon na pinagamit sa akin, sobrang nipis na. Yung halos paubos na. Gapapel na lang. Yung toothpaste, ginunting na lang yung tube para simutin ko na lang daw. Tapos yung pagkain. Tinirahan naman daw ako. Buti nga raw may tira pa. Kasi para daw yun talaga sa pet nila. Biglaan lang kasi yung uwi ko nun eh. Yun na lang daw yung natira. Nung time na yun, DJ Linz, parang napikon ako sa kanila. Pero sabi ko, sige, bibili na lang ako ng mga gamit ko. Para in case na may biglaan akong uwi sa bahay ninyo, meron akong magagamit. Tapos ang sabi nung nanay nung boyfriend ko, ganyan ba yung gawain ng matitinong babae? Nakikitulog sa bahay ng boyfriend nila? Akala ko po kasi okay lang talaga sa kanila na doon ako natutulog paminsan-minsan. Akala ko walang problema yung pagstay ko doon. All this time, DJ Lindsay, ayaw pala nila nang nandun ako. Kaya nung last time, ganun na lang yung pagtrato nila sa akin. Pero hindi pa rin ako nagpapigil. Dati bihira lang akong umuwi sa kanila.
Ngayon, halos araw-araw na dahil sa inis ko. Pero ang ginagawa ko, DJ Lindsay, nagdadala naman ako ng grocery para sa aming dalawa lang ng boyfriend ko. Sinasakto ko na dinner time kapag darating ako. Tapos, minsan kapag wala akong dalang grocery, umu-order na lang ako ng pagkain na good for 5 persons lang. Pero, ako lang yung kakain. Alam mo, kitang-kita ko naman sa kanila eh. As in, halata na naiinggit sila sa mga kinakain ko at saka sa mga binibili ko. Kasi halos wala namang laman yung ref nila, pati yung pantry nila. Nagsasorry nga sila sa pagtrato nila sa akin, sabay hingi ng pagkain. O, di ba? Nakuha din nila yung hinahanap nila. DJ Lindsay, tanong ko lang, masama ba yung ugali ko dahil ganun yung asta ko sa pamilya ng boyfriend ko? Actually, kaya ako nagsistay doon kasi 4 months nang ako ang nagbabayad ng renta nila. Oo. Hinihiram sa akin ng boyfriend ko yung pambayad dahil na-short nga siya sa budget. Nakiusap yung boyfriend ko sa akin na ako na muna yung sumalo ng renta ng bahay. Kasalanan ko ba kung gusto kong i-maximize yung binabayaran ko? Kaya, imbes na doon ako umuwi sa amin, na sobrang layo sa trabaho ko, doon na lang ako natutulog. Mali po ba yung ginagawa ko, DJ Lindsay? Advice naman po dyan. Muli, ako po si Belle. At ito ang lihim ng aking liham.